So gustong magkaroon ng idea how we spend yung 1 night and 2 days namin dito at yung total cost na nagastos namin dito sa Bintan, ang video na to ay para sa inyo. Kumuha pala kami ng package sa Weekend Go Where. 388 for 2 packs. Included na po guys yung ferry, land transfer at saka yung chill cove. At dahil maaga yung kinuha namin ferry, kaya maaga rin kami nakarating dito sa resort. Kaya nag-early check-in lang kami guys. And luckily, meron ng available na room. After nyo mag-check-in, you can sit there to wait for your baggy. Sila ang maghahatid sa inyo sa inyong tent. At meron palang palibre ditong welcome drink. Kaya take lang kayo dyan. Ayan na nga guys, dumating na yung ating baggy. Dediretso na tayo doon sa ating glamping tent. Borax number 9 yung ating glamping tent. Wala pang 3 minutes, nandito na tayo sa ating glamping tent. Medyo bungad pala yung binigay nila sa atin, which is good. Baba nga natin ang baggy. Na-amaze tayo dito sa setup nila kasi nakakatuwa. Kasi it's my first time na makatira sa ganitong lugar. Binigyan nila tayo ng 2 key card. Ayan nga guys, bubuksan na natin. Titingnan natin yung room. Ayan yung room nila, diba? Ang cute nung setup ng room. Siya nga pala guys, kung meron kayong occasion na isi-celebrate like birthday or anniversary, inform nyo po yung agent ninyo. Baka at least merong pa-special effect silang gawin doon sa room. At na-surprise nga si Habi kasi may pa-happy anniversary sila doon sa bed, which is nakaka-amaze din. At ito nga pala guys, yung pinaka-toilet, ayan, isang napakalaking toilet yan, shower, pero wala siyang kasamang bathtub. Kompleto naman siya guys, kaya lang wala siyang toothbrush, pero upon request, makakuha nyo naman yung toothbrush na yun. Mabilis lang din po. Paglabas nga natin guys, nakita natin itong baggy. Dapat ka kasi maglalakad lang tayo, pero dahil nandiyan na yung baggy, ay sumakay na lang tayo papunta dito sa lobby ng resort. Sa tabi ng lobby guys, nandun na rin yung restaurant nila. Pero yung restaurant nila guys, wala siyang aircon. Dahil ang concept ng resort na to is desert, kaya parang lahat guys, pati yung lobby is walang aircon. At dahil tanghali na nga guys, dito na kami sa restaurant ng resort umorder ng food. At ang total bill natin dyan guys is 471,900 rupiah. After nga natin nagkumain, ay nagpunta tayo dito sa Chill Cove para ma-check natin kung ano po pwede natin gawin dito for tonight or tomorrow. Napakalaki na itong Chill Cove, kaya sumakay kayo guys ng baggy kasi yung baggy naman is free back and forth. Wala po yan, parang lahat ng baggy po dyan ay po pwede nyo sakyan. Nandito na nga tayo guys sa Treasure Bay. Ito yung mga activities, dito yung makikita lahat na activities at dito rin kayo pwedeng magpabook lahat ng mga activities na gusto ninyo. Medyo mainit dito kaya umorder muna tayo ng Coke at ice cream. Gulat kami dito guys, sa Coke is 30,000 at 60,000 naman for ice cream. Ito nga pala yung Treasure Bay and Chill Cove. Ito pala yung mga activities na po pwede nyong pagpilian. Kung gusto nyo magrenta ng scooter guys, for 30 minutes is 230,000. At kung gusto nyo naman is yung arrow, 20 arrow is 240,000. At kung gusto nyo naman mag-ATV, almost 2 million for 1 hour. Medyo nagulat din kami sa presyo, napakamahal niya guys. Kaya nag-decide na kami ni Habing bumalik na sa aming tent kasi medyo mahal talaga siya guys. At saka wala naman kaming kids na dala, kaya ang gagawin namin ay mag-relax na lang ni Habi. Which is yun naman talaga yung gusto namin gawin dito. After nga natin makabalik sa tent, si Habi ay nag-nap muna kasi medyo napagod nga siya. At tayo naman ay hindi naman makatulog. Kaya ayan, nag-coffee at nag-isip ko ano ang kakainin natin for dinner. Dapat talaga mag-order kami na itong tent side barbecue. Ang isang set ng barbecue is 400,000. Diyan mamimili kayo kung anong set. Kaya lang guys, kailangan pala 2 set ang bibilhin ninyo. Bali total 800,000. At dahil hindi practical na mag-spend ng 800,000, kaya dito na lang kami kumain ni Habi at nag-drinks na rin. Extension lang din tong bar na to sa restaurant nila guys. Ayan nga guys, umorder lang tayo dyan ng salmon and pizza. Kung kulang pa, magdadagdag na lang tayo. Pero mukhang malaki tong pizza natin guys. Kaya
syempre, mukhang enough na rin tong order natin. Fairness, masarap yung pizza at yung salmon nila, guys. Kaya, cheers! After nga natin kumain, ay pwede kayo mag-relax dito at manood ng movie. Kung gusto niyo naman ng mini concert, pumunta daw kayo dito ng Saturday. At pag nighttime naman at matutulog na kayo, pwede nyo buksan ito. Parang window to sa bubong para makita nyo yung mga star. Pero sad to say, wala naman kami nakitang star kasi medyo makulimlim at umaambon nga. Masasabi kong 10 out of 10 yung bed nila sa lambot, guys. At very soft. Medyo maaga kami nagising dito, kaya ayan, relax muna tayo habang nagkukwentuhan at nagko-coffee. Ang sarap ng ganitong buhay, parang wala kang ka-stress-stress. Time check, 8 a.m. na, kaya ayan, magbe-breakfast na kami ni Habi. Papunta na kami neto sa lobby, papuntang restaurant kasi doon malapit yung restaurant netong resort. Mapapansin nyo, parang kaming unang-unang magbe-breakfast dito ni Habi kasi walang katao-tao. Tingnan nyo naman, guys, empty pa siya, kaya guys, maganda tong mag-video tayo. Ayan nga ba naman si Habi dito sa mga bread na to. Yung mga bread nila, so-so lang din yung lasa. Hindi naman ganun ka-amazing, pero okay na. Pero hindi naman silang ino-offer ng mga Indonesian bread or food nila dyan o mga kakanin, guys. Kaya i-try nyo. At kung gusto nyo naman ng medyo heavy meal, ayan guys, meron silang mga rice dyan, beef and chicken. Ang isa sa mga nagustuhan ko dyan is yung fried rice nila at inyong sausage and bacon, beef bacon. Napakasarap yung beef bacon nila. Kaya i-try nyo, guys. In fairness, guys, marami rin talaga silang choices para sa breakfast. Ayan nga, iba't ibang gulay and cheese and ham. Ayan po, pwede nyo. May sushi pa dyan. At huwag nyo kaligtaan ang inyong coffee. May brewed coffee sila na you must try. Kasi masarap talaga yung brewed coffee nila. At kung sa mga fruits naman, guys, ayan ang mga offer nila. Mga pineapple, orange, papaya. At meron din silang mga soup. And syempre, hindi mawawala yung omelette. Sa omelette po pwede kayong mamili kung ano yung mga ilalagay ninyo. At napakababait ng mga staff dito. Isa yun sa ikapupuri nyo sa Bintan kasi very helpful yung mga staff dito. Nag-heavy breakfast na nga pala tayo dito. After nga natin mag-breakfast ay dumiretso na tayo dito sa Chill Cove. Sobrang init dito, guys, kaya wag nyo kakalimutang magdala ng sunblock. Talagang na-enjoy ko yung swimming pool na to kasi parang feeling ko kasi para siyang dagat. Aside sa atmosphere na parang dagat is yung lasa niya kasi, guys, maalat. After nga natin mag-swimming ay nag-message sila sa atin na po pwede tayo mag-late check-out. Right, 11 a.m. ang check-out natin pero pinag-check-out nila tayo ng 12 p.m. At yung luggage nyo naman po pwede nyo ilagay dito sa lobby. Nagpabook nga pala kami ng Mangrove kaya ayan ang sundo natin. Free nga pala yung transpo nila pag pupunta kayo doon sa restaurant na yun. Ang kagandahan dito, guys, very coordinated yung mga staff nila. After 5 minutes ride ay nandito na tayo, guys, sa Bintan Mangrove. 1 to 2 minutes walk ay sasakay naman tayo dito ng medyo maliit na bangka. Ayan, magbabangka tayo, guys. Pero ang kagandahan, meron naman tayong life vest. Napansin ko dito, ang ganda talaga ng coordination ng mga staff nila kasi hindi nila pinaghihintay yung mga guests ng matagal. Wala pang 5 minutes, nandito na nga tayo sa Mangrove Restaurant at mapapansin nyo, walang katao-tao. Kami lang din ni Habi kasi nga, guys, yung iba is papunta na ng ferry. Kami naman ni Habi dahil 2 days and 1 night lang kami. Kaya sinagad na namin. Kaya afternoon na kinuha namin ferry. Kaya nakapunta pa kami dito sa restaurant na to. Ang total bill nga pala natin dito, guys, is 638,250. Pero masasabi kong sulit talaga kumain dito. Time check, dapat 2 p.m. ay nasa shuttle bus na kayo. At pilapan nyo na online yung arrival nyo para hassle-free. Bali, ang total na na-spend natin, guys, dito sa Bintan is 1,780,950.
Rupya, bali pumapatak yun guys na 544.64 SGD. Kasama na guys yung package natin dyan na 388 SGD. Kung mapapansin nyo, hindi talaga kami nag-spend ng too much dito sa Bintan kasi nga guys, hindi practical na gumastos ng malaki dito kasi ang mamahal niya guys, sa pagkain pa lang, normally ang presyo niya is 180,000 rupya to 350,000 rupya. Eh, mahal na yun sa amin guys. Kaya, kailangan talaga namin is naka-budget yung travel namin. At yung activities guys, sobrang mahal din para sa amin. Pero kung may extra budget kayo, go for it. Pero kung magre-relax lang, i-enjoy nyo na lang po yung amenities kung ano meron yung resort. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please follow my channel and subscribe na rin. Take note, hindi nyo na kailangan magdala ng extra adapter kasi yung socket nila dun guys is universal. At pwede pala din kayong mag-request ng extra water, coffee, and tea. Ayan guys, thank you for watching. I hope to see you on my next vlog. Follow for more.